Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakay ngayon, ito po ay sa pagitan ni Nick Bull kontra Ronnie Rios. Kung di ako nagkakamali, hawak ni Nick Bull ang WBA. Tapos rank 7 naman sa WBA itong si Ronnie Rios. At ang kanilang fight schedule ho ay sa October 5, 2024, nagaganapin sa Eco Arena, Liverpool, United Kingdom. Sa bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Nang kung saan, doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin ho kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun, makakakuha kayo ng idea at syempre ay ang makapag-desisyon kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon kayo. Oo. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so tatalakayin din natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan ho ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin ho kayo. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Ronnie Rios ng Amerika. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada. 34 wins with 17 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 3 beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. May edad na 34 anyos at ang height 5 foot and 7 and half inches. Reach 67 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 50%. Last fight, April 24, 2024, Nicolas Polanco, panalo by 5th round knockout si Ronnie Rios. Karanasan, eksperyensya nitong si Ronnie Rios, mga lods. 2017, naging world title challenger ito sa WBC. Nawak-hawak noon ni Vargas, Super Bantamweight Division. At noong 2022, doon pa rin sa Super Bantamweight Division, naging world title challenger naman siya sa IBF ni Murodjon Akhmadaliev. Na technical knockout naman siya sa ika-12 round sa kanilang sagupaan. So, 2 beses naging world title challenger sa Super Bantamweight Division si Ronnie Rios. Skills na taglay-taglay nitong si Ronnie Rios, pangkalahatan boxer, puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa brulan 2-2 na bakbakan, counter punching style. Masipag din ito kung bumabato ng mga kombinasyon. Taglay po ang power, timing, at accuracy. Sa depensa, average lang din po ang kanyang depensa. Na kung saan makikita lamang natin sa mga normal na mga or lehitimo na mga boksingero. So sa panig naman ni Nick Bull, bilang isang professional boxer, si Nick Bull naman po ay may impresibong kartada. 20 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 27 anyos at ang height 5 foot and 2 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 55%. Last fight, June 1, 2024, na kung saan nakasagopa niya sa Raymond Ford, kung di ako nagkakamali, nakataya sa kanilang bakbakan ang WBA World Featherweight title. Panalo si Nick Bull by split decision sa kanyang laban kay Raymond Ford. So, kasalukuyang world champion si Nick Bull, mga lods. Karanasan o eksperyensya ni Nick Bull
naging world title challenger sa WBC, Nery Vargas. So pareho pa lang napalaban itong si Nick Ball at Ronnie Rios kay Vargas, na kung saan nauwi sa split draw challenger noon si Nick Ball. Kasagupa nito si Raymond Ford, which is current WBA World Featherweight Champion, na kung saan doon nga naging ganap ang pagka-world champion ni Nick Ball. Isaac Dogbe, kung saan hindi rin po yan basta-basta, tinalo yan ni Nick Ball by unanimous decision. Sa skills sa taglay-taglay ni Nick Ball, all around boxer. So, ibig sabihin, halos lahat ng galawan mayroon si Nick Ball. I-describe ko lang, pressure style, defensive style, lumalaban sa brawlan, tututulawakbakan, may counter-punching style. Na kung saan, may pagka-agresibo din ito paminsan-minsan, pero may kahusayan din ho sa kanyang pagpaparatili sa kanyang distansya, gamit ang footwork, in and out, ginagamit ang 4 na kanto ng ring, volume puncher, taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi kong lagpas average naman yung kanyang depensa, lalo na po pagka ginagamit niya ang footwork, na kung saan nalilihis din po ang mga suntok, mga patama ng katunggali. Pero ganun pa man, hindi naman siya katulad nila ni Shakur Stevenson, Floyd Mayweather, Guillermo Regundo. Pagdating po sa depensa, sa kahigpit, pero maganda na rin ang kanyang depensa. Oo. Hand speed ang kanyang taglay, at yun nga, yung liksi na pagkagalaw. So, ngayon dadako tayo sa ating comparison. I-detalye na po natin. Kasalukuyang hawak ni Nick Ball ang WBA, rank 7 naman si Ronnie Rios. So, advantage kay Nick Ball, siya ang champion. Pagdadausan sa bakbakan, sa baluarte ni Nick Ball sa United Kingdom, dahil Amerikano itong si Ronnie Rios, so advantage pa rin ni Nick Ball yan. Sa edad, 27 anyos si Nick Ball, 34 anyos si Ronnie Rios. Padulo na sa kanyang pagka-prime, pero nasa prime pa rin. So masasabi nating parehong nasa prime po ang maglalaban. Sa height, malayo ang distansya, 5 inches and 5.5 inches ang diferensya. Mas matangkad po itong si Ronnie Rios, kasi ang height ni Nick Ball 5 foot and 2 inches. Ganun pa man, hindi na po bago para kay Nick Ball ang mapapalaban sa mas matangkad sa kanya, lalo na dyan sa featherweight division. Kasi nga, Ray Vargas ba naman, sa tangkad ni Ray Vargas, kahit si Raymond Ford, matangkad po yan. Oo. So, dito naman tayo sa power. 55% ang count ratio ni Nick Ball, 50% ang count ratio ni Ronnie Rios. So, konti lang po ang diferensya. Activity, parehong aktibo. Sa experiensya, dahil dito sa featherweight division, naging world title challenger si Nick Ball at naging champion. So, masasabi nating 55-45. Kasi may mga nakalaban na rin si Ronnie Rios po dito sa featherweight division, na kung saan masasabi nating nasa ranking din po ang kanyang mga kinatunggali. So 55-45. Sa skills, masasabi nating may kalamangan po si Nick Ball, 55-45 pa rin. Bakit? Kasi nga all-around boxer si Nick Ball, boxer puncher si Ronnie Rios. So nakadepende pa rin po yan sa yung mga advantages ni Nick Ball sa skills. Nakadepende pa rin po yan sa diskarte niya na gagawin sa laban na ito. So dahil sa yun nga, all-around boxer kontra boxer puncher, 55-45. Kasi nga pareho naman silang lumalaban din sa inside fighting. Ang lamang lang si Nick Ball sa hand speed, liksi. Yun lang yung kanyang panlaban po talaga dyan. Dahil nga lugi ito sa height, reach nitong si Ronnie Rios, dahil mas matangkad po talaga si Rios dito sa ikumpara kay Nick Ball. Pagkalahatan, 55-45 lang po sa ating comparison. Ibig sabihin, may laban po ang challenger dito. Oo. Kasi nga,
kung gamitin ni Ronnie Rios yung kanyang height, maging agresibo yan siya sa pagbato ng suntok. Medyo maaano din, maapektuhan ang galaw ni Nick Ball. Oo. Pero yun nga, yung hand speed ni Nick Ball ang magpapahirap. Yung liksi ni Nick Ball ang magpapahirap kay Ronnie Rios sa laban na ito. Oo. At siyempre, dagdag pa natin mga lods, doon gaganapin sa kanyang baluarte ang laban. Okay, prediction na tayo. Prediction ko po, Nick Ball. Oo. By technical knockout, late rounds. So, kung 12 rounds ito mga lods, nasa mga magsimula sa 9 to 12. Oo. At kung sakaling hindi magawa ni Nick Ball na may knockout itong si Ronnie Rios, Nick Ball pa rin para sa akin, mananalo yan. Oo, marami siyang pagkukunan doon sa kanyang baluarte gaganapin ng laban. Yung kanyang hand speed at liksi, yan po ang susi niya sa ikapanalo. Ganun pa man, this is boxing, anything can happen. Malimit natin sinasabi yan. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng maliitin ang challenger. Dahil boxing po ito, ika nga ni Margarito, yung dating nakatunggal ni Pacquiao. Sa isang suntok lang, kayang tumapo sa laban. At sa isang suntok lang, ika ni Gennady Golovkin, kayang bumago sa takbo ng laban. Hindi naman porket may husay sa depensa itong si Nick Ball ay hindi natatamaan. Natatamaan din, natitigilan pa nga. Oo. Lamang yung liksi nito, talagang yun lang. So, sa panig nitong si Ronnie Rios, one punch knockout lang ang kanyang tsansa dito na makapiho sa panalo kasi nga dayo. Oo, maka-knockout o mapabagsak niya si Nick Ball, yun. Pero dapat i-knockout yung si Nick Ball para makapiho sa panalo. Pero ganun pa man, bagamat malabong mangyari na ma-knockout si Nick Ball, pero this is boxing, sabi ko nga. Maraming pwede mangyayari dyan na magiging taliwas sa ating inasahan. Oo, doon kay Nick Ball. At kung sa puntusan, yun nga, kung ang gagamitin ni Ronnie Rios ay ang maging agresibo siya dito sa pagbato ng mga long distance na suntok, jab, 1-2 combination, in and out, ganyan, kasi boxer puncher din naman siya, posible niyang mapahirapan si Nick Ball at matalo sa puntusan. So may tsansa pa rin na manalo talaga si Ronnie Rios or may laban ito na mananalo sa laban. Yun nga lang, siyempre, yung height and disadvantage niya, yun talaga, kung gamitin lang talaga niya yan, masasabi kong mahihirapan itong si Nick Ball. Although, di na bago kay Nick Ball nga ang mapapalaban sa mas matangkad sa kanya. Pero yun nga, aggressive volume dapat ang gagawin na suntok ni Ronnie Rios. At nang sa ganon, makuha niya yung makumbinsin niya ang mga hurado. Pero ingat siya dito kay Nick Ball dahil yung hand speed nga nito, footwork, na kung saan po mga lods ay masasabi natin yun nga ang nagpapahirap o kalimitang nagpapahirap sa kanyang mga nakatunggali. Oo. Magaling din kasi na boxingero si Nick Ball. Oo. Itong maganda ilaban kay Inoue. Maliit pero yung liksi, yung hand speed yan. Pero sana kung ganyan, laban, huwag doon sa Japan. Doon sa neutral. Saan ba pwedeng neutral ang laban nila? Kung sakali, kung ito ang labanan ni Inoue, kung sakali aakyat na si Inoue sa featherweight division. Ay, doon sa Amerika. Yan maganda. So, pabor ako na manalo si Nick Ball dito sa laban. Nakautan o puntusan. Pero pinaka prediction ko, Nick Ball by technical knockout, later rounds. Ayun po ang So, hanggang dito na lamang. Ito pa nung Sports PH. Maraming salamat po.